Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa gabi pong ito, sigurado po ako lahat po tayo blessed. At lahat po tayo nasa mabuting kalagayan. Bagaman meron po tayong mga kapatid na nagsasuffer ng sakit, isama natin sila sa ating panalangin sa gabing ito. Sa gabing ito, tunay nga po na mabuti ang Panginoon dahil nasa kalabing isang bugso na po tayo ng ating pong 40-day prayer and fasting for the nation. Amen. Samahan niyo po muna ako manalangin. Tayo pong lahat ay pumuhi at timuko. Lord, magandang bless your name, Lord God. Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, pinadakila, Panginoon, tinataas, Panginoon. Kayo po ang gabay namin sa buhay, Panginoon. Panginoon, sa gabi nito, Panginoon, tunay nga, Lord God, sa amin pong pagsasaliksik ng inyong pong banal na salita. Tunay nga po, Panginoon, samahan niyo kami sa gabing ito. Kayo po ang maggabay sa amin, sa mga salitang lalabas sa aking bibig, Panginoon, sa mga taong makikinig ng aming pag-aaralan ng inyong banal na salita, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin, dalangin ko po sa gabi nito, Panginoon. Nagpapalinis po ako sa inyo. Ang bawat isa po, inisin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Inisin mo ang bawat puso po namin. Nang sa gayon, Panginoon, maging karapat dapat kami, Panginoon, sa inyo pong banal na salita, Panginoon. Panginoon, sa gabi nito, ipagkaloob mo po sa amin, Panginoon, ang kapatawaran, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon. Linisin mo ang bawat isa sa amin, lalo na po ako na maghahayag po ng inyong banal na salita. Naway maging karapat dapat po ang aking mga sasabihin, at tanging kayo lamang po ang aking maitaas. Panginoon, sa mga kapatiran namin, Panginoon, na makikinig sa gabi nito, tunay nga po na bigyan mo po kami, bigyan mo po ang mga makikinig ng mga pangunawa. Ako po, maihayag po ng tama at mabless ko ang mga kapatiran na makikinig sa amin ngayong gabi. Ayun, maraming salamat po sa gabi nito, Panginoon. Po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa gabi pong ito, ang aking pong babasahin sa inyo ay Exodus chapter 23 verse 1 to 9. Samahan niyo po akong basahin. Huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. Huwag kayong magsisinungaling para lamang tulungan ang isang taong may kasalanan. Huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama o sa paghadlang sa katarungan. Ngunit huwag rin ninyong kikilingan ang mahihirap dahil lang sa kanilang kalagayan. Kung makita ninyong makawala ang baka o asno ng inyong kaaway, huliin ninyo ito at dalhin sa may-ari. Kapag nakita ninyong nakabuwal ang asno ng inyong kaaway dahil sa bigat ng dala, tulungan ninyo ang may-ari upang ibangon ang hayop. Huwag ninyong pagkakaitan ng katarungan ng mahihirap. Huwag kayong magbibintang ng walang katotohanan. Huwag ninyong hahatulan ng kamatayan ng isang taong walang kasalanan. Paparusahan ko ang sinumang gagawa ng ganoon. Huwag kayong tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao sa katwiran.
at ikinaapi naman ng mga walang sala. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan. Naranasan na ninyo ang maging dayuhan sapagkat kayo man ay naging dayuhan din sa Ehipto. Amen. Napakaganda po nitong word na to. Talaga pong kumbaga itong word po na to napakadaling intindihin. Napaka-literal na nangyayari sa atin ngayon. Maging sa mga pangkaraniwang tao, sa mga nanunungkulan sa gobyerno, sa pinakamababa hanggang pinakamataas na nanunungkulan sa ating bansa. Sana yung etong word na to, sana lagi nilang mabasa tong word na to dahil napakadaling unawain ng mga nakahayag dito na ito ay ang mga tuntunin tungkol sa katarungan na iba sa Bible po, kung talagang pag nanggagaling po sa Bible yung mga nababasa natin, talagang hindi po tayo mag-aalinlangan na mangyayari po talaga. At sigurado pong kapag kayo po ay may ginagawang mga bagay na hindi nararapat, na lalo na ipinag-uutos sa ating banal na salita, siguradong hahatulan tayo ng nasa taas. Hindi man niya tayo hatulan ng hatol na mahihirapan tayo. Bibigyan niya tayo ng napakapalad nga po natin dahil ang Panginoon sa buhay natin, sa buhay ng mga tao, lalo na sa mga hindi pa nakakatanggap sa Panginoon, hindi pa nakakakilala, talaga pong binibigyan tayo palagi ng pagkakataon ng Panginoon para mabago natin yung mga nagagawa natin pagkakamali. Sa atin namang mga Kristiyano na napakalaki po ng magiging papel natin mula sa mga pangkaraniwang taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon, sa barangay hanggang sa pinakamataas na nanunungkulan sa bansa. Malaking bagay yung nagagawa natin na lagi-lagi natin sinasama sa pray yung mga manunungkulan sa bansa natin, yung kailangan malaman yung iba. Ang dami-dami na natin nakikita na mga pinag-pray natin na natutupad. Diba, katulad nga po yung mga nangyayari sa gobyerno, yung mga nahahayag po, yung mga pagnanakaw na ginagawa ng mga ilang nanunungkulan sa bansa natin. Bagaman napakapangit ng timing nila, yung timing nila na kung kailang malapit yung eleksyon, tsaka sila gagawa ng mga ganyang pag-iimbestiga. Sana matuto sila na sa pagdating ng mga susunod na manunungkulan sa bansa, simula pa lang kung may nakikita silang tinatagong mga pagnanakaw, sana ilabas kagad nila, hindi yung katulad ng panahon ngayon na kung kailan mag-e-eleksyon tsaka sila mag-iimbestiga. Kaya kailangan nating mga anak ng Panginoon, tayong mga believers, kailangan natin ng masidhing pananalangin. Kailangan lagi tayong manalangin sa Panginoon kasi sa nakikita ko, sa na-experience ko, siguro tayong mga believers, tayong mga anak ng Diyos, tayong mga believers na nilagay natin si Jesus sa ating mga puso, tayo yung pinaka nagiging way para, dahil sa mga panalangin natin, dahil sa mga
dinidevotion natin sa Panginoon para yung takbo ng mundo kahit papano nababago pa dahil sa mga panalangin natin mga believers. At napakasarap po ng pakiramdam kasi po ako po, ramdam ko po, ramdam natin at ramdam ng church, buong church members ng church na pinagkalooban tayo ng Panginoon na manalangin sa lahat ng bagay sa mundo, mula gobyerno kahit sa ibang bansa, sa buong mundo. Binigay niya tayo napaka-bless po natin mga Christian, ay mga believers. Napaka-bless po natin kasi yung kapangyarihan na manalangin, na kapag nanalangin tayo, nagkakaroon ng answered prayer kaagad sa Panginoon natin. Kaya napakapalad po natin. Kaya kailangan ituloy-tuloy lang natin yung masidhing pananalangin natin. Pangalawa, pagsasaliksik ng mga aral mula sa Biblia. Yung una pong dapat gawin natin yung masidhing pananalangin para po sa bansa natin, para sa mga pangkaraniwang tao, sa mga kilala natin, sa pamilya natin. Pangalawa naman po, yung pagsasaliksik ng mga aral mula sa Biblia. Alam niyo, napakaganda po. Napakaganda po pala. Nung una po, talaga po, nahihirapan po akong ipagpatuloy ko yung pagbabasa ko ng Biblia. Pero dahil po sa ginagawa ng Panginoon sa mga pastor natin na binibigyan tayo ng gawain katulad nitong ginagawa natin mga 40-day prayer and fasting, yung mga gawain sa church, yung mga nanunungkulan sa church na nag-aano sila ng social media para sa mga gawain natin. Yun po yung maganda. Napakaganda po. Kasi lalo na kung sa pagsasaliksik ng mga aral mula sa Biblia, yung kailangan pagtuunan natin ng pansin. Kasi napakaganda po na ngayon po nasasabi ko na napakaganda po na nagbabasa po tayo palagi ng mga aral mula sa Biblia dahil ako po base po sa mga experience ko, nakakatulong po talaga sa tao yung pagbabasa ng Biblia. Na-experience ko po sa pagbabasa ng Biblia, talagang pag hindi ka po sumusuko sa Kanya, pag hindi niyo po sinusuko yung sarili niyo sa Kanya, talagang sa simula pa lang, sa Genesis, pag binasa mo ang Biblia, talagang mawawalan ka ng gana, masisirang ka kagad ng loob dahil napakaraming pangalan, yung mga edad, yung mga anak, yung mga lahi-lahi, mga pinagmulan. Pag binasa mo yun, ang hirap. Paano ko matatandaan itong mga ito? Napakarami nito. Pag yung hindi ho tayo nagsuko sa Panginoon ng sarili natin, ng puso natin, hindi tayo nagpalinis sa Kanya, mahihirapan po tayo ipagpatuloy natin yung pagbabasa. Kaya salamat po dito sa mga gawain 40-day and prayer and fasting. Bagaman minsan po napapahinto pa rin po ako ng pagbabasa, pero pumapasok po sa isip ko na kailangan ituloy-tuloy ko na to. Kasi katulad nga po nitong gawain natin ito, pag nai-schedule po ako, talagang nauobliga po ako. Nung una po, nauobliga ako nung magbasa. Kala ko po, yun na po yung first and last ko. Yung pala may pangalawa, tapos ito may pangatlo. Yung una nakakatakot, pangalawa medyo kinakabahan. Ngayon, medyo may konti pa, pero parang mas lalo akong hinahanda ng Panginoon para makapag-share naman ako ng mga word of God. Nang sa gayon, makapag-share din po ako ng mga magagandang nangyayari sa buhay ko, maging sa buhay ng pamilya ko. Gaya na lang po yung sa mga kalusugan, sa financial. Nakakatulong po kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, kapag napapupurihan po natin ng Panginoon.
marami po siyang ipagkakaloob sa atin. Marami siyang bibigay na blessing. Ililigtas na tayo sa anumang kapahamakan. Ipapanatag niya yung kalooban natin. Kaya napakaganda po yung pagsasalagsik po ng mga aral mula sa Biblia. Pangatlo naman po, yung paggawa po ng kabutihan sa kapwa. Napakahalaga po nung paggawa ng kabutihan sa kapwa. Sama-sama na po yun, pamilya, kaibigan, kakilala, ultimong kinaiinisan mo, kahit naasar ka na, yung gagawa ka pa rin ng marami pong bagay na pwede nating gawin para po makapag-bless tayo ng kapwa natin, upang sa gayon makita sa ating mga Kristiyano na katulad sa akin na dati akong pangit yung naging buhay ko, dating maiinitin yung ulo, pero ngayon nakikita nila sa akin kahit na ganito lang yung buhay ko, nakakagawa ko ng kabutihan. Kahit sa maliit na bagay po, makakagawa po tayo. Marami po tayong maiisip. Ako minsan, marami akong nagagawa kahit sa halagang piso, 2 piso, 3 piso, basta nagagaling sa puso natin. Napakahalaga nun para makagawa tayo ng kabutihan sa kapwa natin. Ito pong binasa ko sa inyo, sinasabi po dito na huwag po tayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. Huwag kayong magsisinungaling para lamang tulungan ang isang taong may kasalanan. Huwag kayong makikisa sa karamihan sa paggawa ng masama o paghadlang sa katarungan. Ngunit huwag rin ninyong kikilingan ang may hirap dahil lang sa kanilang kalagayan. Napakaganda po nito kasi napakalinaw po dito na tayong mga anak ng Panginoon, kailangan umiwas tayo sa mga gawain na makakasira sa pagiging Christian natin. Kasi ang experience ko po sa Christian, napakaganda po ng feedback sa akin ng mga Christian, kasi meron po ako na-experience personal. Halimbawa po sa isang lugar po, yung halimbawa, example ko po yun sa akin. Pag pumupunta po ako sa Lungos, pag nakita po ako ng tao, Manny, nagbago ka na ba? Meron pong sasagot. Hindi po ako ang sasagot. Hindi po ako yung sasagot dun sa tanong ng tao na yun, na kung ano man po yung sinasabi niya sa akin. Alam niyo po ang sasagot, ibang tao, kapag alam na tayo tumanggap na, nakita nila na tumanggap na tayo sa Panginoon, iba ang sasagot, iba ang magsasalita para sa atin. At ang na-experience ko po, Christian na yan, born again na yan. Iba na yan si Brother Manny. Ganun yung may experience natin. Kasi dito po, huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. Huwag kayong magsisinungaling. Diba gawain natin mga Christian yung talagang kailangan maging tapat tayo sa lahat ng bagay. Yun po, pag nakita po sa atin yun ng ibang tao na may masamang impression, at yung mga tao naman na nakakakilala sa atin, na malay mo, sa pagkakakilala sa atin ganun, kahit hindi ka nagsasalita sa kanila, makita ka lang nila na ganito yung nagiging buhay mo, maganda.
magiging ehemplo ka. Maaaring maakay mo pa siya dahil sa nakikita niya sa iyo. Dito naman po sa verse 4, kung makita ninyong makawala ang baka o asno ng iyong kaaway, huliin ninyo ito at dalhin sa may-ari. Kapag nakita ninyo nakabuwal ang aso ng inyong kaaway dahil sa bigat na dala, tulungan ninyo ang may-ari upang ibangon ang hayop. Huwag ninyong pagkakaitan ng katarungan ang mahihirap. Huwag kayong magbibintang na walang katotohanan. Huwag ninyong mahatulan ng kamatayan ng isang taong walang kasalanan. Paparusahan ko ang sino mang gagawa ng ganoon. Di po ba? Ito naman po, halimbawa po tayo ay mga anak na ng Panginoon. Anak na tayo ng Diyos. Sinugo na natin yung sarili natin. Meron tayong mga kapatiran na may mga kakilala tayo na nalululong pa rin, sira pa rin yung buhay, lasing pa rin ang lasing kung saan, basag ulo, basag ulo sa pakikipag-away. Gumawa po tayo ng hakbang bilang Kristiyano. Kung may pagkakataon po tayong kahit sa simula muna, kausapin muna natin sila, nag-explain tayo na ako ganyan din dati, pero mas maganda siguro kung mapagsasabihan natin sila na magkaroon tayo ng lakas ng loob na sabihan sila na yung bang ipakita natin sa kanila na merong taong gaganon sa kanila. Diba, ang laki po ng papel ng Christian eh. Napakalaki po ng papel ng Christian ng mga anak ng Diyos sa mga taong naliligaw ng landas, sa mga taong hindi nakakakilala, sa mga taong bagsak ang pamumuhay, sira ang pamumuhay, walang Jesus Christ sa puso. Napakalaki ng magiging papel natin sa buhay nila kung gagawin lang natin yung pagiging Kristiyano natin na tayo mismo yung lalapit sa kanila. I-practice po natin sa kapwa natin yung lalapit tayo sa kanila para bigyan yung bang pakita natin na may taong magsasalita sa kanila na mayayaya natin sila, mai-encourage natin sila na magbago. Kahit hindi pa natin sila kahit hindi muna natin sila hayagan ng mga salita ng Panginoon. Dahil kung tayo bago natin silang lapitan, hingi tayo ng gabay sa Panginoon. Given na yun. Doon na siya papunta. Pag nasimulan natin, papunta na siya sa Biblia. Papunta nang ipapasok niya ang Panginoon sa kanyang puso. Kaya yun, gawin natin yun. Tayong mga Kristiyano, tayong mga nakakilala na lalong-lalo na yung nakaahon sa kaguluhan ng mundo, na nag-iba na yung buhay, tas umayos na, hindi pa pwedeng maayos na yung buhay natin, hindi na tayo gagawa ng bagay na makapag-akay naman ng mga taong naliligaw ng landas, mga taong walang Panginoon sa puso, na si Jesus lamang ang kailangan ilagay nila sa puso para magawa nila yung pagbabago sa buhay nila. Siyempre, unang-una sa pamilya natin. Sunod sa mga kakilala natin, sa mga kahit hindi natin kakilala, kung magkaroon tayo ng pagkakaroon para makakapagpabago sa kanila. Yun po, kailangan pong gawin nating mga anak ng Panginoon. At dito naman po sa huli, huwag kayong tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao sa katwiran at ikinaapi naman ng mga walang sala. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan. Naranasan ninyo ang maging dayuhan sapagkat kayo man ay naging dayuhan din sa iyo. Amen. Ito po, napapanahon po ito. Huwag kayong tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao sa katwiran
at ikinaapi naman ng mga walang sala. Diba? Di raw. Huwag kayong tatanggap ng suwol. Diba? Lalo na ngayon. Ito po, mag-i-eleksyon. Napakarami po ang gagawa nito ngayon. Kahit sa akin po, aaminin ko po sa inyo. Yung naglilista sa pangalan ko, sige, lista mo pangalan ko. May mag-aalok, hihingin yung ano mo, yung presinto mo, kung saan presinto mo. Sige, bigay. Nangyayari po sa akin, honestly, nangyayari po talaga sa akin. Pero ang pinakamahalaga pa rin po talaga, pag dumating po yung araw ng botohan, sabihin natin, hindi naman po talaga natin maiiwasan yung tanggapin natin kung ano po yung binibigay. Pero masama pa rin talaga. Masama pa rin na tumatanggap tayo. Pero kung gagawin natin yung pinaka-the best na bagay na pagdating ng botohan, kung sino yung karapat dapat, yung alam natin na medyo sa puso, at tingin natin magiging tapat naman sa bayang Pilipinas, yun pa rin po ang iboto natin. Talaga po hindi po tayo makakaiwas sa gawain ng mga kaaway katulad ng sa mga ganyang panunungol. Ang mahalaga po niyan, huwag po tayong tumanggap. Then kung hindi po talaga may iwasan, gumawa po tayo ng paraan kung paano po tayo makakaiwas. Nang sa gayon po, hindi tayo makagawa na kung nung ikasisira nung ano natin, nung pagiging Kristiyano natin. Maraming paraan para makaiwas po tayo. O maraming paraan para magawa mo yung karapatan mo sa bansang Pilipinas, magawa mo ng tama na hindi nasusunod yung ginagawa ng masasama na magbibigay para lang sila iboto. Kailangan pagdating ng time na andun ka na sa pagboto mo, kailangan yung puso mo pa rin ang mangingibabaw. Yung manggagaling sa Panginoon, yung iaano mong pagsulat mo sa mga iboboto mo. Kailangan maging ano lang tayo, maging tapat tayo sa Panginoon. Kasi po kung magiging tapat po tayo sa Panginoon, siguro po gagawin po natin pag mayroong mga nag-aalok, hindi na lang po tayo kasama, iiwas na lang po sa mga ganun. Pero kung pagkakataong hindi pa rin po makakaiwas, talaga pong ganun sa mundo natin. Basta kailangan po pag-ingatan lang po natin yung puso natin, yung alam po natin kung ano yung tama at mali. Alam natin kung humingi muna tayo ng gabay sa Panginoon natin bago natin pasukin kung anong mga dapat na pasukin natin. At yun po, dito po ako nagtatapos. Sana po na-bless ko po kayong lahat sa gabing ito. Naway masapamuhay natin yung mga magagandang aral ng Panginoong Jesus. At sa gabing ito, tayo nga po ay magtatapos sa ating closing prayer po. Samahan niyo po ako. At ipanalangin po natin ang ating bansa at ang mga kapatiran natin na nangangailangan ng dalangin natin sa mga oras na ito. Sa mga kapatiran po natin na nagsasuffer po sila ng sakit. Bigyan natin sila ng kalakasan. Pag-pray natin sila. Okay, let's bow our head and close our eyes. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord.
Salamat sa gabi nito, Panginoon, sa paghayag niyo po sa amin ng inyong banal na salita, Panginoon. Naway maging gabay namin, Panginoon, sa gabi nito ang aming mga nasabi, ang aming mga binasa, Panginoon, at sa mga nakapakinig, Panginoon, naway maging gabay namin sa buhay namin, Panginoon, sa pang-araw-araw, Panginoon. Panginoon, salamat, Panginoon, sa oras na ito na patuloy mo kaming ginagabayan, patuloy mo kaming sinasamahan, at ipinaparamdam mo sa aming mga anak, Panginoon, sa aming mga anak mo, yung pagmamahal, yung pagbibigay araw-araw ng inyong pong mga banal na salita, Panginoon, na nakakatulong po sa amin sa pang-araw-araw. Panginoon, dinadalangin ko rin po sa inyo ang mga gawain, Panginoon, namin sa Church of the Living Faith. Ay lumago pa po, marami po kaming magawa, marami pa po kaming ma-level up, Panginoon, sa mga gawain sa Church of the Living Faith. Nang sa gayon, patuloy po na makapaghayag ang bawat isa sa amin sa mga kapatiran na nakikinig sa bawat bahay namin. Panginoon, gabayan niyo po ang bawat isa sa amin, ang bawat miyembro ng CLF, ang mga pastors po namin, lagi niyo po silang gabayan, i-bless niyo po sila, health, financial, Panginoon, bawat isa, pati ang mga miyembro, mga leaders, Panginoon. Lalo na, Panginoon, ang mga kapatiran na bumubuo ng mga sa social media po upang makarating po sa bawat miyembro at sa mga bawat makakapakinig, Panginoon, ang aming mga gawain, Panginoon. Panginoon, patnubayan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Panginoon, sa gabi din pong ito, Panginoon, dinadalangin po namin ang mga kapatiran namin, Panginoon, na nagsasuffer po ng sakit, Panginoon. Lalong-lalo na po si Brother Apple, si Brother Ramon at si Sister Apple po. Panginoon, bigyan niyo po sila ng kalakasan, Panginoon. Lalong-lalo na po si Brother Ramon, Panginoon. Hipuin niyo po siya, Panginoon. Kayo po ang maging daluyan, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon, kagalingan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Panginoon, kung ano man po yung nasa loob ng katawan ni Brother Ramon, Panginoon, linisin niyo po, tanggalin niyo po, Panginoon. Haplisin niyo po siya ng inyong pong pagmamahal. Daliluin niyo po ng dugo, Panginoon, ang taong ito. Maging ang kapatid namin si Apple, Panginoon, na manganganak din po, na maaari daw po siyang masasaryan, Panginoon. Panginoon, ibigay niyo po sa kanila yung kaginhawaan, Panginoon. Kaginhawaan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Kayo po ang magiging daan, Panginoon, upang sa gayon maging maayos ang lahat sa buhay nila, Panginoon. Panginoon, inilalapit ko rin po sa inyo, Panginoon, ang kanilang mga anak, Panginoon. Gabayan mo po sila, Panginoon. Lagi niyo po silang bandayan ng kanilang mga anghel, Panginoon. Alisin niyo po, Panginoon, sa kanila, Panginoon, ang pag-aalala, Panginoon, at pagkos, Panginoon, ipagkakaloob mo sa mag-asawa, Panginoon, ang kumpletong kagalingan, Panginoon. Upang sa gayon, ang mga bata, Panginoon, ay mapanatag, Panginoon. Maging sumaya po sila muli, Panginoon. Maging doon sa dinadala po ni Sister Apple, Panginoon, na ingatan mo po siya, Panginoon. Kayo po ang tumayong head, Panginoon, ng doktor nila, Panginoon, sa pamilyang ito, Panginoon. Panginoon, kayo po ang manguna, Panginoon, sa buhay ng aming kapatid na si Brother Ramon at si Sister Apple, maging sa kanyang mga anak, Panginoon. Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, ang katagumpayan, Panginoon, sa
sa buhay ng bawat isa sa kanila, sa buhay ng bawat anak nila. Salamat po, Panginoon, sa kasagutan niyo po, Panginoon, in Jesus' name po. Panginoon, dinadalangin din po namin ang mga patuloy pong mga nanunungkulan po sa aming bansa, Panginoon. Panginoon, sa mga ginagawa po nila, mga investigasyon, Panginoon, kayo na po bahala sa kanila, Panginoon. Ang dalangin po namin, Panginoon, sa mga susunod na administrasyon, sa susunod na mamumuno po sa aming bansa, Panginoon. Naway magmula po sa kagustuhan niyo, Panginoon, sa gabay niyo po, Panginoon. May takot po sa inyo, Panginoon. At higit sa lahat, may pagmamahal sa bayan niya, Panginoon, maging sa kanyang nasasakupan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Sa iyo lamang namin, dinadalangin ang lahat-lahat ng papuri at pagsamba sa tanging dakilang pangalan ng inyong buktong na anak na si Jesus. In Jesus' mighty name, Amen po, Amen. Salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po.